11 verse 1 hanggang verse 4. Hebreo, chapter 11 verse 1 hanggang verse 4. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyari ang ating mayasan. Nakita niyo ang kapangyarihan ng pananampalataya. Katiyakan na mangyari ang ating mayasan. Aba, inaasahan natin. Siyempre ang ating kaligtasan at buhay na walang hanggan at yung mga pagpapala ng Diyos. Inaasahan natin yan. At panindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakita. Alam natin ang Diyos hindi nakikita. Sa verse 2, kinalugdan ng Diyos ang mga tao na unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Nalulugo daw ang Diyos sa taong may pananampalataya. Kung sa mga walang pananampalataya, sa mga taong makalaman, ay hindi siya nalulugod. Amin pa ba? Yung may pananampalataya lamang ang kinalulugdan ng Diyos. Ngunit ang walang pananampalataya, hindi siya nalulugod. Yung taong makalaman, hindi siya nalulugod. Kaya napahalaga ng pananampalataya o pananalig sa Diyos. Kaya dapat pagganahin mo ang iyong pananampalataya. Sa verse 3, dahil sa pananampalataya, naunawaan natin ang salibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Naniwala po ba ka na sa libutan ay nilalang ng Diyos? Taas ka po ang kamay na naniwala. Aniwala ka ng salibutan ay nilalang ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita? At ang mga bagay na nakita ay ginawa mula sa hindi nakita. Ang gumawa nito hindi nakikita. Ang Diyos ay hindi nakita ang gumawa ng salibutan. Amen? Ang gumawa ng salibutan, ang Diyos na hindi nakikita. Mula sa mga hindi nakita. Ang nakikita, mula sa hindi nakikita. Yun yung ating pananampalataya. Naintindihan natin ang salibutan, nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa verse 4, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa handog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinarang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na siya, nagsalita pa rin siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Si Abel at si Cain, magkapatid. Sa Genesis, chapter 4, verse 3 hanggang verse 4, unang naghandog si Cain. Pangalawa si Abel. Dalawang tao na tinuruan ng Diyos maghandog. Ang isa'y kinalugdan si Abel. Ang sabi doon, kinuha ni Abel yung panganay na kanyang hayop, na kanyang kawan, at kinatay, at hinandog yung pinakamainam na bahagi sa Diyos. Si Cain, bakit di kinalugdan? Kasi yung kanyang pag-alay, walang sacrifice. Walang pananampalataya. Ang paghahandog ay may sakripisyo. Kailangan magsakripisyo ka. Kailangan makita ng Diyos ang iyong pananampalataya. Tulad ng Lucas 21. Si Jesus ay tumingin, nakita niya maraming mayayaman na naghandog sa templo. Ngunit may isang biyuda doon na naghandog ng 2 perasong pilak. Pas nakikita ng Lord yung paghandog ng tao. Walang natatago sa Diyos. Nababasa niya pati ang puso ng tao. Alam niya ang motibo ng bawat isa. Sabi na pa, higit ang binigay ng biyuda kaysa kanilang lahat.
Bakit? Ang binigay ng mga mayaman ay bahagi lang ng kanilang kasaganaan. Walang sakripisyo. Bahagi lang. Ngunit ang biyuda, buo niyang kabuhayan ang ibinigay niya sa templo. Ang sabi ng Lord, higit ang biyuda. Yun ang halimbawa ng paghahandog. May value, may halaga. Yung naramdaman mo, yung pagpapahalaga sa iyong paghandog sa Diyos. Yung naramdaman mo na may panampalata na kumikilos sa buhay mo. Yun yung mga kinalulugdan ng Diyos. Amin ba ba? Dalawang taong naghandog. Yung isa kinalugdan, yung isa hindi. At mga mayaman naghandog at isang byuda. Bahagi lang ang kanilang inhandog. Ngunit ang byuda, buo niyang kabuhayan ang kanyang ihinandog sa Diyos. Isinakripisyo niya ang kanyang buong kabuhayan. Kaya nalugod sa kanya ang Diyos. Tayo sa ating paghandog sa Diyos. Paano ba tayo maghandog sa Diyos? Ang paghahandog ay mayroong sakripisyo. Yung iba, nakinig. Ngunit walang sakripisyo. Yung iba, nakinig. Ngunit walang panampalataya. Ang ating gawa, bunga yan ang ating panampalataya sa Diyos. Yung ating pagsunod, bunga yan ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Kaya dapat matututo kapag ikaw nakikinig. Huwag yung hindi ka natututo. Dapat malugod sa atin lahat ang Diyos. Kalulugdan tayong lahat ng Diyos. Dapat makita sa atin ang buong pusong panampalataya sa Diyos. Isa pa. Hebrew 11, verse 17, 18, hanggang 19. Nang subukin ng Diyos si Abraham, panampalataya din na nagudyok sa kanya, naialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Alam ba ni Abraham na sinusubok sa Diyos? Hindi niya alam yun. Tayo din, hindi natin alam na minsan sinusubok din tayo ng Panginoon. Kaya dapat, sa lahat ng pagsubok, kahit mahirap, sumunod ka. Amen? Kahit mahirap, sumunod ka. Wala namang pagsubok na madali. Lahat ng pagsubok ay mahirap. Buong puso niyang hinandog, ang kaisa-isa niya anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos. Si Isaac kasi pangako yun eh. Naka-Isaac magmula yung lahi ni Abraham na kasing dami ng bituin sa langit, buhangin sa dagat. Pangako yun si Isaac. Naka-Isaac magmula ang maging lahi niya. Aniwala siyang kaya ng Diyos bumuhay ng patay. At sa patalingang pangusap, na ibalik sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Kasi sasaksakin na sana niya yun. At sunugin at ialay sa Diyos. Genesis 22, verse 15 hanggang verse 18. Kaya lang nagsalita anghel, huwag mong saktan ang bata. Ngayon ko pa lamang nasubok na talagang handa ka sumunod sa Diyos. Ay ang kanyang panampalataya at pagsunod sa Diyos. Yun ang nagdala ng pagpapala kay Abraham. Sa kanya, sa kanyang lahi, at maging sa buong bansa, naging ama siya ng maraming bansa. Dahil sa kanyang panampalataya at pagsunod sa Diyos, kinilala siya na ama ng mga manampalataya dito sa lupa. Amen pa ba? Hindi niya alam na sinusubok pala siya ng Diyos. Tayo, madali natin maintindihan kapag may problema, may pagsubok yun. Ang problema, isang pagsubok yan. Yung kawalan, isang pagsubok yan.
Marami tayong mga pagsubok na pinagdadaanan na kailangan natin mapagtagumpayan. Amen po ba? Huwag mong tingnan yung pagsubok, ang tingnan mo lagi ang Diyos. Lagi kang manalangin sa Diyos. Lord, makapaghandog ako sa iyo ng tama. Makapaghandog ako sa iyo ng may value o may halaga. Ibig sabihin ng value o halaga. Kaya kayo pag naghandog kayo sa Diyos, tingnan niyo yung mga binibilihan nyo. May bulok na yung nabili mo. Kung ano tinanim natin, babalik sa atin yan. Ay dapat may paningin tayo, may isip tayo. Dapat natin sundin ang scripture. Ibig sabihin ng scripture, salita ng Diyos. Mayroon tayong halimbawang sinusundan. Ang mahirap kung wala ka sinusundan. Mayroon tayong kopyahan. Ang mahirap kung wala ka kopyahan. Amen ba ba? Pagdating sa paghahandog sa Diyos, may sacrifice talaga yan. Yung mahalaga sa'yo, pwede mo ihandog sa Diyos. Huwag ka maghandog na sobra-sobra na hindi mo kailangan. Tulad ng mga mayaman, naghandog sila. Hindi nila kailangan yung inahandog nila. Bahagi lang ng kanilang kasaganaan. Ang biyuda, buong kabuhayan niya ay hinandog niya sa Diyos. Kahit 2 tansong pilak lang yun. Kasi yun lang talaga yun sa kanya. Yun yung inopering niya sa Panginoon. Kaya nalugod ang Diyos sa kanya. Amen ba ba? At ang resulta naman yan, pagpapalain ka ng Diyos. Hindi natin makita sa umpisa yan. Ngunit, habang lumalakad tayo sa panampalataya, makikita natin ang maging resulta ng ating gagawin. Amen mo ba? Ang pamumuhay naman ng palataya sa mga taga-Tesalonica. First Thessalonica chapter 1, verse 2 hanggang verse 8. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos ang sumulat si Pablo. Dahil sa inyo at tuwin ay kasama namin kayo sa aming dalangin. Inaalala namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa. Dahil sa inyong panampalataya, kasi ang gawa kasi bunga yan ng panampalataya. At yung pagsunod, bunga din yan ng panampalataya. Ang inyong pagpapagal, dahil sa inyong pag-ibig, at ang inyong pagtitiis, dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoon si Kristo. Mga kapatid, nalalaman namin na kayo pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Kapagkat ang magandang balita na lubos namin pinanawalaan ay pinahayag namin sa inyo, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa piling ninyo, ginawa namin yun alang-alang sa inyo. Sa verse 6, sinundan niyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. May halimbawa talaga. Mas maganda talaga may halimbawa, may kopyahan. Kasi hindi ka na mahirapan pag nangungopya ka. Amen po ba? Siguraduhin mo lang yung kinokopyahan mo. Na hindi zero. Kasi pag kumopya ka sa zero, zero ka rin. Dapat matalino ang kukopyahan mo. Yung halimbawa ni Paul at ang kanyang mga kasama at halimbawa ng Panginoon, yun yung dapat kopyahin. Para nakasigurado tayo na ating pagkopya natin ay sure ang ating pagkukopya. Sigurado tayo. Kahit dumanas kayo ng napakaraming kahirapan, paghihirap, tiyanggap ninyo ang salita ng Diyos na may kagalakan mula sa Espiritu Santo. Kaya naging huwarang kayo sa mga manampalataya sa Macedonia at Akaya. So yung mga taga-Thessalonica ay naging huwaran
sa manampalataya sa Macedonia at Akaya. Naging halimbawa. Ang buhay natin dapat maging halimbawa din pagdating sa panampalataya. Amin po ba? Ang buhay natin dapat halimbawa din sa ibang simbahan. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon lumaganap sa Macedonia at Akaya. Sa pamagitan ninyo. So pinalaganap nila yung salita ng Panginoon sa Macedonia at Akaya. Lumaganap ang salita ng Panginoon sa Macedonia at Akaya. Pinalaganap ito ng mga taga-Thessalonica. At ang inyong panampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako. So hindi lang salita ng Diyos ang kanilang pinaganap, yung panampalataya nila ay lumaganap din sa lahat ng dako. At hindi na kami kailangang magsalita pa tungkol dito. Kasi yung testimony ng Macedonia at Akaya, na yung salita ng Panginoon ay lumaganap sana sa pamamagitan ng mga church sa Thessalonica at yung panampalataya ng church at sa Thessalonica ay lumaganap sa Macedonia at Akaya. Alam mo yung resulta nito? Nakopya din ito ng mga Macedonia at Akaya. Palang ko nito 8:7. Palang ko nito chapter 8:7. Yung panampalataya, yung pagpahayag ng salita ng Diyos, yung kaalaman, yung kasipagan, yung pag-ibig sa mga lingkod ng Diyos. Yun yung impluensya ng mga taga-Thessalonica sa Macedonia. Na siyang dapat din natin makopya. Yung panampalataya, yung kaalaman, yung kasipagan, at pag-ibig sa mga lingkod ng Diyos. Amen ba? Dapat mahalin natin yung mga lingkod ng Diyos. At sila yung ginagamit ng Diyos para turuan tayo ng kaligtasan. Turuan tayo ng pagtatagumpay. Turuan tayo ng lahat ng bagay na mapapabuti sa atin. Amen ba ba? Huwag niyo kalimutan yan. Ang laki ng pakinabang ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Dito sa Galatia chapter 6 verse 6, lagi natin itong inaaral. Sabi dito sa 6, verse 6, ang tinuturoan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng magandang bagay sa mga nagtuturo. Yung tinuturoan daw po ng salita ng Diyos, dapat magbigay ng magandang bagay na tinatanggap niya mula sa Diyos sa mga nagtuturo. Ibig sabihin, sa mga lingkod ng Diyos. Yan ang tinuturo ng Diyos. Na kayong mga tinuturuan, magbigay kayo ng magandang bagay sa nagtuturo sa inyo. Amen? Huwag ninyong nilangin ang inyong sarili. Huwag mong dayain ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang tinatanim ng tao, yun din yung kanyang anihin. So yung pagbigay ng magandang bagay, pagtatanim yun. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay ani ng pagkabulok sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay ani ng buhay na walang hanggan. Ay yung pagbigay ng mabuting bagay sa mga tagapagturo o sa mga lingkod ng Diyos. Yan po'y pagsunod sa Diyos. At yan po'y mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya yung benepisyo. Ang tagapagturo po ng salita, kinatawan po yan ng Diyos. Ibig sabihin na kinatawan ba yung presidente? Yung Pilipinas, siya ang kinatawan. Yung tatay sa pamilya, yung tatay ang kinatawan.
yung pastor, yun ang kinatawan ng kongregasyon o ng iglesia. At mahalaga yung kinatawan na yun. Dahil yun ang nag-aakay sa mga tao papunta sa Diyos. Yun ang nagtuturo ng panampalataya sa tao sa Diyos. Yun ang nagtuturo para mahalin ang Diyos. Yun ang nagtuturo para maging tapat sa Diyos. Sumunod sa utos ng Diyos, maglingkod sa Diyos. At kapag inyong sinunod yan, kayo magbibinipisyo noon. Amen po ba? Kayo ang magbibinipisyo. Itinuturo na magbago kayo lahat sa isip, sa puso. Kung nais nyo magpagamit sa Diyos, kayo dapat maging malinis. Kasi ang Diyos sa pinaglingkuran natin, banal. Hindi siya basta-bastang Diyos lang. Amen po ba? Dapat lahat tayo naglilingkod sa Diyos. May desire tayo lahat na maglingkod sa Diyos. May pagnanais tayo lahat na maglingkod sa Diyos. At kita yung benepisyo. Kapag nagbigay ka ng magandang bagay sa mga tagapagturo, ang salita ng Diyos, pagtatanim yun sa langit. Nakikita yun ng Diyos. At ang bunga nito ay buhay na walang hanggan. Kaya nagtanim sa sarili niyang laman, magkaanin ang pagkabulok sa laman yung gusto ng tao, laman. Uwi yun sa pagkabulok, ibig sabihin, kamatayan. Ito ng Biblia na sumunod tayo sa Diyos. Magtanim tayo ayon sa udyok ng Diyos sa atin para mag-aani tayo ng buhay na walang hanggan. Amen mo ba? Yung po direktang pagtuturo doon, ang napakahalaga ng tagapagturo ng salita ng Diyos. Ay kung yung janitor lang nga tumatanggap Yung sa gobyerno, tumatanggap. Sa pabrika, tumatanggap ng sahod. Yung may higit pa ba sa tagapagturo sa salita ng Diyos? Padaling ka sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Wala kang higit doon. Amen ba ba? Inaakay kayo sa pagsunod sa Diyos. Wala nang higit doon. At ang resulta nito, kapag sumunod ka ay buhay na walang katapusan. Makahati ka sa kaluwalhatian ni Kristo. Amen po ba? Makita natin yung kahalagahan ng mga pastor. Makita natin yung kahalagahan ng mga tagapagturo ng kanyang mga salita. Yung pag-akay sa inyo, mapunta sa kabutihan nyo. Amen po ba? Hindi kayo inaakay sa kapahamakan, kundi inaakay kayo sa tamang buhay. Yun yung benepisyo doon. Ang pagsunod nyo sa Diyos, sa Holy Ghost, ay pag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen mo ba? Kapag sumunod ka. Kapag sumunod ka. At huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo aani kung hindi tayo susuko. Sa verse 9, huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, may takdang panahon ang pag-aani. At ang Diyos ang magtakda nun, hindi tayo. Kaya huwag tayong susuko. Amen po ba? Nakita niyo yung kahalagahan ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos? Hindi ang tagapagturo ng salita ng Diyos ang magbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan, kundi ang Diyos. Dahil sa iyong ginawa, nabunga ng iyong panampalataya. Dahil sa iyong pagsunod, nabunga ng iyong panampalataya sa Diyos. Yan ang maging resulta noon.
buhay na walang hanggan. Amen pa ba? Tandaan po natin, nalugod ang Diyos sa mga taong may panampalataya sa Kanya. Ngunit hindi siya nalulugod sa mga taong walang panampalataya sa Kanya. Eh kung nais natin kalulugdan ng Diyos, sumunod tayo. Ipakita natin yung ating panampalataya. Maging tulad tayo ni Abel, ang sakripisyo ng kanyang kawan at nag-alay ng pinakamainam na bahagi sa Diyos. This is chapter 4, verse 4. Ang si Cain sa birthday, hindi kinalugdan ang kanyang handog. Dahil sa walang panampalataya si Cain. Walang sakripisyo si Cain. Walang pag-ibig si Cain sa Diyos. Hindi niya pinahalagahan ang kanyang handog. Para silang tinuruan ng Diyos, siyempre tinuruan si Adat Iba at tinuruan dito ni Adat Iba sa dalawang anak niya. Tayo, tinuturuan ng Diyos kung paano maghandog. Ang handog ay may sacrifice. Tulad ni Abraham, sakripisyo niya ang kanyang anak. Hindi po madaling magsakripisyo. Ngunit sa paglagpas, paglagpasan natin yung sakripisyo ngayon, ay tatanggap tayo ng gantimpala mula sa Panginoon. Amen po ba? Tiyak yun. Di ba yung Acts chapter 4, verse 34, may nagbinta ng lupa, bahay at bukid sa 37. Hindi pinakita doon kung anong gantimpala. Ngunit tiyak yun, mayroong gantimpala yun. Sakripisyo yun, handog yun eh. Mga taong kinausap ng Diyos. Na hindi sila makatanggi. Dahil ang Diyos ang nangusap sa kanila. Ay kayo pag kinausap kayo ng Diyos, huwag kayong maging bingi. Pag ang Diyos nagsasalita sa inyo, ang pangaral nito, ito ay salita ng Diyos, na tinig ng Diyos para sa ating lahat. Amen? Minsan ang takot ang umiiral sa atin, kaya hindi tayo makapaghandog ng ating sakripisyo. Pag-alinlangan, kaya hindi tayo makapaghandog ng ating sakripisyo. Sila nga sa Israel, sa Deuteronomy 12, 5, 6, 7, 8 paghahandog. Yung pinakahuli noon, doon yung dali ng inyong handog sa bahay ng Panginoon at doon kayo magpasalamat dahil sa mga pagpapala nila sa inyo. Kasi pinagpala sa Diyos, kaya dapat ipagpasalamat na pinagpapala tayo ng Diyos. Amen po ba? Pinagpapala ba kayo ng Diyos? Taas ka kamay na pinagpapala ng Diyos. I-declare mo yan. Lagi mo ipahayag ng bibig mo na ikaw ay pinagpala ng Diyos. Dahil anak ka ng Diyos, pinagpala tayo lahat ng anak ng Diyos, pinagpala ng Diyos. Yan ang ilagay mo sa iyong isip, sa iyong puso, na ako'y anak ng Diyos, pinagpala ako ng Diyos. Walang anak ng Diyos na naging hampas lupa. Nagpalimos, nanghingi ng tinapay. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng ating pangailangan. May nagpapalimos ba dito? Meron ba nagpapalimos? Wala. Amen. May hampas lupa ba dito? Wala. Walang hampas lupa dito. Wala din nagpapalimos dito. Kasi ang anak tayo ng Diyos. Ang Diyos ang ating provider. Kaya kayo pag pinagpala kayo ng Diyos, una niyo siyang mamahalin. Binigyan ka ng Diyos ng lakas at buhay. Pagamitin mo sa lahat ng bagay, pa ikaw ay pagpalain ng Diyos. Yung lakas, pagpapala yan. Yung buhay, pagpapala yan. Yung pamilya, pagpapala yan ng Diyos sa atin. Amin po ba? Philippians chapter 4, verse 15 hanggang 19. Marami nagkiklaim dito sa 19. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking pangailangan. Yung mga taga-Pilipos po, tumulong sa pangailangan ni Pablo. Nang umalis ako sa Macedonia, nung ako'y nagsimula pa lamang mangaral ng magandang balita, nung umalis sa Macedonia, nung ako'y nasa Thessalonica, makailang ulit din akong pinadala ng tulong
Hindi sangad kong laging tumanggap ng mga kaloob. Kundi ang nais ko, makatanggap kayo ng masaganang pagpapala. Ito yung malasakit ng mga taga-Pilipos kay Pablo. Hindi sa nais kong tumanggap kayo ng masaganang pagpapala. Yun ang nais niyang Pablo na mga lingkod na kayo'y pagpalain. Ang liham na ito, ang pagkilala sa lahat ng kaloob ninyo sa akin. So, nandun sa liham na yung halaga ng kanang itinulong kay Pablo. Higit pa sa pangalan ko, ang tulong niyo sa akin, nahatid ni Epaphroditus. Sa Epaphroditus ito po, isang pastor din. Ang mga ito ay tulad ng mabagong handog sa Diyos. So, tinanggap ng Diyos na mabagong handog, yung tulong ng mga taga-Pilipos kay Pablo. Yung malasakit nila kay Pablo. Tinanggap ng Diyos na mabagong handog sa Diyos. Alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. Alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. Mabagong handog sa Diyos. Yun yung tulong ng mga taga-Pilipos kay Pablo. Sa kanyang ministeryo, sa kanyang mga pangailangan. Kasi maraming pangailangan ng mga lingkod ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos, maraming pangailangan. Amen. Ina-announce naman po yan sa inyo ng MC kung ano yung mga pangailangan ng kanyang kaharian. Sa 19, marami nagkiklaim dito. At buhat sa kayaman ng Diyos, hindi mo ubos-ubos. Ibigay niya ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung ikiklaim mo ito, dapat katulad ka ng pamuhay ng mga taga-Pilipos. Kung ikiklaim mo ito, dapat ang pamumuhay mo ay tulad ng pamuhay ng mga taga-Pilipos na mayroong pagpapahalaga sa lingkod ng Diyos. Amen po ba? Kaya kung wala namang, hindi mo naman pinamuhayan yung pamuhay ng mga taga-Pilipos, hindi ka karapat-dapat dito. Ang karapat-dapat lang dito, yung mga tumutulong sa lingkod ng Diyos. Bakit ganon? Kasi ang mga lingkod ng Diyos malapit sa Diyos. Ang mga lingkod ng Diyos kinatawa ng Diyos. At sila ang ginagamit ng Diyos para akayin ng tao sa pagsunod sa Diyos. Para akayin ng tao sa tunay na kaligtasan. Amen po ba? Amen! Kaya mahal ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Kinatawa ng Diyos. Kung ikiklaim mo ito, yung verse 19, dapat ang pamumuhay mo tulad ng pamumuhay ng mga taga-Pilipos. Na sinusuportahan yung pangailangan ng mga lingkod ng Diyos. Amin po ba? Huwag mo ito ikiklaim kung hindi ka karapat, dapat kasi hindi mangyari sa ito. Mangyayari lamang ito kapag may malasakit ka sa lingkod ng Diyos. At tumutulong ka sa kanyang mga pangailangan. Amin po ba? Dapat buksan ang iyong mga mata, isip at puso. Pamakita niyo yung pangailangan ng mga lingkod ng Diyos. Yung mga kinatawa ng Diyos. Amen po ba? Sana sa maiksing misay may naunawaan kayo. Tinanggap ng Diyos na mabagong handog, alay nakatanggap-tanggap sa Diyos. Yung suporta at tulong ng mga taga-Pilipos kay Pablo sa kanyang ministeryo, sa kanyang paglalakbay, sa kanyang pangaral. Amen po ba? Dapat makita natin yung kahalagahan ng buhay ng mga taga-Pilipos na dapat maging buhay din natin. Dapat nakita natin yung mga pangailangan ng mga lingkod ng Diyos. Kasi ang benepisyo nito, hindi para sa lingkod ng Diyos, kundi ang benepisyo para sa mga namumuhay ayon, katulad ng mga taga-Pilipos. Amen po ba? Amen! Yung benepisyo ay katulad ng pamuhay ng mga taga-Pilipos. Kaya mas maganda yung may kopyahan tayo. Hindi tayo maliligaw. Mas magaling yung may kinukopyahan ka, may naging halimbawa ka. Kasi ito lahat ay isinulat ng mga taong kinasiyahan ng Diyos sa kanyang espiritu. Amen po ba? Pag kayo nagbabasa ng saya sa atin yung maigi kung karapat-dapat kayo doon sa mga salitang inyong pinanghawakan.
Amen ba? Hindi yung litong-lito ka kung saan ang isip lumilipad ang isip mo. I-maintain mo isip mo para may maintindihan ka. Amen? Kaya minsan wala tayo naintindihan kasi lumilipad ang isip natin. Ang dami-dami natin iniisip. Iwan mo muna sa inyo yan. At pahalagaan mo ang pagkinig. Pahalagaan mo ang salita ng Diyos kasi buhay ang dulot yan. Higit pa yan sa mata. Kung paano iniingatan yung mata nyo. Ang salita ng Diyos, higit pa sa mata. Ay, kahit may mata ka literal, kung wala ka salita ng Diyos, impeno ang bagsak mo. Kaya pahalagahan mo ang salita ng Diyos. Mag-focus ka sa salita ng Diyos para may maintindihan ka. May share ka mamaya. Amen po ba? Kasi pag ang isip natin malayo, wala tayong maintindihan. Ay mahalaga yung nakikinig ka, umuupo ka, inuunawa mo yung misay, at ina-apply mo sa buhay mo, at sinusunod mo. Kasi ang gawa natin, bunga ng panapata, at yung ating pagsunod, bunga yan ng panapata. Tandaan po natin. Sabi ko, sa 11 verse 2, nalugod ang Diyos sa taong may panapata. Pero hindi siya nalugod sa taong walang panapata. Hebreo 11:5 verse 6. Hindi siya nalugod sa taong walang panapata. Hindi siya nalugod kay Cain dahil si Cain walang pananampalataya. Nalugod sa kay Abel dahil si Abel ay mayroong pananampalataya at nagsakripisyo ng kanyang handog. Kasi inaalay niya sa Diyos yung pinakamainam na bahagi ng kanyang handog. Amen po ba? Karon ang pag-aalay, paghandog, may sacrifice talaga. Hindi yung bahagi lang ng mayroon ka ang binibigay mo. Ang gusto talaga ng Diyos, yung pinakamahalaga sa iyo, yun yung iaalay mo sa Kanya. Yung kung ano mayroon ka, yun ang iaalay mo sa Diyos. Amen. Hindi yung tira-tira. Kasi hindi yun maramdaman ng Diyos. Yung tira-tira, hindi maramdaman. Kung ikaw nga, bigyan ka ng tira-tira. Hindi mo magustuhan. Ang Diyos pa kaya? Na siyang nakakabasa ng ating isip, nababasa niya ang ating puso. Kaya bakit hinatulan si Cain? Kasi alam ng Diyos ang motibo ng dalawa at Abel. Yung mayayaman sa Lucas 21 at yung biyuda. Alam ng Diyos ang iniisip nila. Kita ng Diyos ang motibo nila. Ano ba ang value ng dalawang serapim pirak? Pang walang halaga. Wait, buong kabuhayan niya yun. Inalay niya at tinandog sa Diyos. Yun lang talaga yung kanya. Yun yung nakita ng Panginoon. Yun yung naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng makasali. Ayaw ng Diyos ng kuripot. Ayaw ng Diyos ng sinungaling. Ayaw ng Diyos na mapag-imbot. Ayaw ng Diyos ang pagkabahagi. Ang gusto ng Diyos, nagkakaisa tayo. Tulad ng Act chapter 4 verse sa dito, pinag-isa ng Diyos ang alang damdamit isipan. Pinag-isa ng Diyos ang alang puso't isipan. Isang buhos lang ang pagpapala sa kanila. Amen po ba? Kaya walang nagdarahop sa noong unang panahon. Kasi isa sa damdamit isipan. Isa ang alang puso't kaluluwa. Yan ang nais ng Diyos sa kanyang iglesia. Amen po ba? Dapat maramdaman ng Diyos ang ating mga alay. Alala ko si Isaac, anak ni Buddy Alex at ni Stebing. 7 years ko, hindi ako nagkamali, 7 years wala silang anak. Alam nila yun. Alam nila, binigay nila ka ng motor. Kita sa pangitain. Sanggol ang kapalit. Amen? Nakita sa pangitain, sanggol ang kapalit. Yon ang sakripisyo, alay.
Huwag kayong maghinayang sa inyong mga alay. Dapat na-upgrade din yung mga alay sa Diyos. Dapat hindi paliit, dapat palaki ng palaki ang inyong mga alay at mga handog sa Diyos. Ay huwag niyong absinant yung inyong mga handog sa Diyos. Kasi mapipigil din yung blessing. Amen po ba? Dapat lahat tayo natututong mag-alay, natututong tayong maghandog sa Diyos. Huwag yung nakikinig ka ngunit parang wala ka natututunan. Dapat natututo ka. Amen. Sa iyong napapakinggan, dapat may natututunan ka at sinusunod mo. Hindi mo nakikita gumagawa ang Diyos sa inyong lahat. Salamat sa Diyos sa mga ito. Father in heaven, ang dalangin ko na magkaroon kami ng maraming bini, maraming tinapay. Malang Korinto, chapter 9, verse 10 hanggang verse 11. Deuteronomio 12, 5, 6, 7. Magkaroon kami ng maraming pangalay, maraming panghandog sa iyo. Ikaw ang pinagmula ng aming resources. Ikaw ang pinagmula ng aming pangailangan. Kaya ang dalangin ko na pagpalain mo bawat individual, bawat isa sa mga ito. Salamat po. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. I-claim ninyo.